So welcome guys sa ating educational webinar. So market update tayo for this week. Date in ay July 21, no? So tingnan natin yung nangyari sa gold, sa Nasdaq, and sa USD, no? Anong nangyari? So recently madaming ganap sa gold, no? Dahil sa madaming fundamental driver. Kaya recently nakita natin sa time frame nagkaroon ng massive bearish move. Then ngayon naman is nagkaroon ng bullish move, no? Dahil sa fear sentiment. Then recently sa DXY naman bumaksak na yon. So makita natin sa trading view, gamit natin yung trading system natin. So usually gamit natin yan sa MT4 desktop version, no? Na yun pwede na siya sa mobile. So same lang siya ng confirmation, signal, market bias, and key levels, no? So yung maganda lang sa trading view, pwede mo siya gamitin sa mobile. Pero wala siyang alert dahil sa premium plan lang siya pwede. So tingnan natin yung nangyari sa gold, no? So dito sa gold kaninang umaga, nag-send ako ng buy signal, no, galing sa trading system. May arrow up dito, buy signal 'yan na potential tumaas, no. Makita natin tumaas siya ng ilang pips. So lalo na if yung signal ay naka-align sa fundamentals and market sentiment, no. If naka-align yung fundamentals and sentiment, yung mga confirmation natin gamit yung trading system, so mataas talaga accuracy ng mga confirmation natin dito, lalo na if nag-break above dito sa 3350 key level and sa 3358 key level, no? And based pa lang sa price action guys, makita nyo na malakas yung momentum ng buyers, no? Mas malalaki yung bullish close ng candle compare sa mga bearish candle close. So kaya makita mo talaga na malakas yung bullish momentum, no? And right now, nandito na yung price ng gold sa taas. Almost 3,400 yung price, no? Ang laki ng tinaas. So lahat ng key levels is nasa baba na siya ng price, no? So kaya makita natin dito sa bias natin, bearish bias sa dahil potential na mag-pullback yan. So ibig sabihin lang naman nito maganda mag-exit ng profit if nakapag-buy position ka sa taas, no? Then yung higher time frame bias naman natin, based ito sa higher time frame market structure, no? So if bullish bias dito, dapat maghanap ka lang ng buy trades, no? If intraday or swing position yung mga trades natin. If scalping naman, dapat naka-focus ka sa lower time frame bias, no? So right now, hindi maganda mag-scalp ng sell dahil malakas yung fundamentals, no, ng gold, no? So if pataas yung sentiment, then bullish yung market structure, no? So dapat tingnan na rin natin tong dalawa kung ano yung magiging bias natin, no? Then combine natin sa trading system para magkaroon ng confirmation and confluence. So sa Nasdaq, makita rin natin dito. So alam naman natin, no, based sa previous market update. So pa-mute lang muna. Okay. So based sa previous market update guys, ilang weeks na tayo, ilang months na tayo bullish sa Nasdaq, no? So ano ba yung Nasdaq? Ito yung US stock market, no? So makita natin may mga buy signal dito sa 1 hour time frame, no? Then sa H4, so alam natin na ni-retest na ito yung previous all-time high, no? So right now kanina may buy signal kanina diyan. So pakita natin. So then price is below key level kaya tayo bullish bias kanina sa lower time frame. So makita natin yung buy signal. So yung mga signal na to guys, ano siya, confirmation siya for entry, best entry for buy and sell. So hindi siya repainting, no? Kapag sinabing repainting, nag-change ng position, nag-change yung signal, no? Non-repaint siya, ibig sabihin, if lumabas siya dyan, dyan lang siya lalabas, hindi siya magbabago ng position. So makita natin, may news kanina kaya tumaas yan. Then sa gold naman tuloy lang yung bullish move, no? So mamaya pakita ko sa inyo yung settings ng trading system natin, no? So naka meron tayong
preference, no? If bullish bias tayo, yung signal lang natin is buy only, no? If yung sentiment and yung fundamentals ay pataas, so dapat yung signal natin ay buy lang, no? Then pwede natin ibahin yung settings natin, pwede palakihin yung table, no, para mas malaki 'to, or pwede mo paliitan, ayan. Then meron din tayo sa upper right, ito yung naman yung signal counter, no, kung ilan yung signal. For example sa Bitcoin, so in one day, meron tayong signal na dalawa, no, kanina, nung July 21, kaninang umaga lang 'to. So may buy signal dalawa dito, no, nakita natin tumaas na siya. Sa 5 minutes meron rin signal dito, tingnan natin. Naka-disable kasi, so 5 minutes. Ito yung shinare natin sa ano, trading view. So kanina shinare ko 'to, maganda mag-buy entry 'to dahil kanina dito sa market bias natin ay bullish bias tayo sa gold, no. So hanapin natin yung shinare natin. So alam ko shinare ko sa group 'yun. Ito. So kanina pala neutral bias, no. Pero yung higher time frame ay bullish pa rin. So makita natin yung bias natin, may buy signal dito, then yung nag-pull back, no. So if nakita mo 'yan, nag-pull back dito, maganda mag-entry ng buy, no. Then nakita natin nag-break above sa key level, no. Na-anticipate natin 'yan nung dito pa lang na possible mag-break above sa key level na 'yan, no. So tingnan natin yung current market sa Bitcoin. So makikita natin nag-break above na siya. Ito yung break above sa key level, no. Then nag-retest lower, ni-retest ulit yung key level and continue yung bullish move, no. So maghanap tayo ng buy position, guys. So maghahanap tayo ng buy entry if nag-pull back. Dito tayo maghanap ng buy entry, buy entry. So ito yung example ng buy entry, no. So wag tayo mag-entry ng buy position if nag-bullish move na. Nag-buy ka sa higher high, no, or sa swing high, or nag-buy ka dito, risky yung entry position mo dahil possible mag-pullback 'yan, no. If nag-buy ka dito sa taas, so maganda ba yung trade position mo dahil possible mag-pullback 'yan, no. So dapat yung trade natin dapat maayos yung entry position ng mga trades natin, no. Titingnan natin kung nasaan yung price, kung anong market structure, no, nasa swing high na ba, swing low. Then maghanap tayo ng entry. So ito, if maghanap tayo ng buy entry, gusto natin mag-retest lower sa key level and dito tayo maghahanap ng buy trades, no. So titingnan mo yung price action, yung sentiment ng market if mag-hold above ba dito sa key level, no. So ganyan kung paano mag-anticipate ng price movement, no. Hindi yung nangungula lang tayo na magba-buy ka sa taas, no, maiipit yung trade mo, no. So meet lang muna natin 'to. Ayan. So sa USD naman, nangyari sa USD baksak dahil yan sa tariff na yun, no. So dapat always dapat tayo na nakabantay sa ano yung gagawin ni President Trump, no, dahil sa tariff policy. So malaki impact niyan sa USD and sa gold and overall market, no. Then makita natin lakas ng bearish move dito sa base natin sa key level, guys. So rejection, no. Ni-reject yung key level dito sa price na yan and makita natin sa higher time frame bias ay bearish, no. So if yung higher time frame bias ay bearish, no, so risky mag-buy, no, if you are holding swing or intraday position, no. If scalping, pwede naman mag-buy, no, pwede mo take advantage yung mga pullback move. Pero if mag-hold ka ng matagal na trades and yung higher time frame bias ay bearish, no, risky siya. For example dito sa gold. So sa gold, ayan, bigyan natin example.
So sa gold makita natin yung bias sa higher time frame ay bullish, no? Makita natin dito sa trading view. Bullish bias, no? So if scalper ka then naghahanap ka ng sell position, dapat yung sell mo is minutes lang. Kaya nga scalp dahil mabilisan na trade, no? Hindi mo siya i-hold ng matagal na trade or hindi mo siya i-hold ng intraday, no? Dahil if yung bias ay higher time frame, ay bullish bias, no? Possible na maipit yung trade mo dahil yung bias nasa higher time frame, possible tumaas. Nakita natin na tumaas na siya. Minimal lang yung pullback na nangyari, no? Ito yung pullback na nangyari sa gold kanina. Makita natin nag-bullish move na siya dito. Nag-break above sa key level dito, no? So right now yung bias natin is possible, no? Mag-exit ng buy entry sa taas, no, if naka-hold ka. So maganda mag-exit ng buy position dahil possible mag-pullback 'yan, no? Mamaya or next session bukas. So if sinabi natin magpo-pullback, maganda ba mag-sell, no? So pwede mo siya sabayan yung pullback if magkakaroon ng pullback, no? Pero right now mas maganda maghanap ng buy position. So need mo lang mag-wait ng pullback move, no? So kung maghahanap ka ng buy position sa gold, wait mo muna mag-pullback 'yan, no? Possible i-retest yung key level dito sa baba and diyan ka maghanap ng entry if after mag-pullback, no? Hindi yung maghanap ka ng buy sa taas, no? So kanina may nagtanong sa akin, maganda na ba mag-buy sa gold, no? So nasa current peak 'yon, pinakataas, no? No, hindi maganda yung price position dahil nasa taas na 'yun, possible mag-profit taking or pullback lower, no? Maipit yung buy trade mo sa taas, no? So kaya dapat mag-entry ka based sa price position, no? Kung saan maganda mag-entry. So ayun lang sa market update natin sa gold, no? So wait muna ng pullback if naghahanap ka ng buy position. Dahil bullish bias tayo dito sa gold based pa lang sa fundamentals and market sentiment and combined sa trading system, bullish bias tayo sa higher time frame, then break above sa key level, no? So makita natin yung bias natin sa gold dito. So may question kayo guys, pwede kayo magtanong about sa market update natin and sa trading system.